Edad, numero lang yan. At my age, I've only been getting stronger. You see, I'm built for more. More intensity to stay in shape. More energy for new experiences. More endurance to reach greater heights. And more passion in doing what I love. These days, I live for more. Sante Barley. Mahalagang paalala, ang Sante Barley ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kuya Kim, ano ba talaga? Magandang araw sa inyong lahat. Gulat Ang ka? formal! Okay. Kasama yun. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to another episode of Ano Ba Talaga with Kuya Kim. Dito sa podcast na to, we talk about anything under the sun. Pwede po kayong matuto rito, pwede kayong matuwa dito, pwede kayong ma-inspire. Basta dapat merong audience takeaway. Ang mga guests natin for the past 20 plus episodes, very interesting. Iba-ibang pinagdaanan sa buhay, iba-ibang mga linya. Ito kung dalawang guest natin ngayon. Exciting to. Kasi I've known both of them for quite some time, especially one of them. And then gumesta ko sa podcast nila and nag-trend yung podcast na yun. And sabi ko, dapat ituloy yung conversation kasi bitin eh. That podcast was only 1 hour. And this podcast of theirs, ang title, Chicks to Go. Siyempre, kilala nyo na kung sino itong dalawang to. It's constantly number one. Ilang beses na nagna-number one yung podcast na. And it's always on top of the list because they are so good. The dynamics of these two is something else. Kung di ka matawa rito, talagang bato ka na lang talaga. And they're both beautiful women, both physically and even pati ugali. Wow. Totoo kaya? Grabe naman yung intro na yun. Ang lupit. Eto na po sila. Ang haba na po ng intro ko. Wala na akong masabi. Chicks to Go. Ashley and Hershey. Hello! Oh my gosh, thank you so much, Kuya Kim. Thank you so much for saying yes to my invitation. Thank you. It's an honor. And Kuya Kim, yung description mo kanina sa amin ni Ash pang Friendster testimonial yun. Ang ganda! Alam mo yung pag hindi ko pa nababasa ng buo. Nakita ko gano'n nakahaba. Parang nag-effort. Tsaka hindi pa uso ang ChatGPT ng mga panahon na yun. So talagang from the heart yung yung testimony mo. Hinugot ko yun. May hugot yun. Thank you. Parang okay na yun. Yun na yung buong episode na yun. Let's leave it at Pero that. no guys, normally ang mga ginigest ko dito, simple lang ang forma. Ang ganda nyo. Nagpaganda pa kayo. Nahiya naman ako. Syempre Nagpa-partner naman. ako. Shoulder natin. Ayun syempre, pinagandaan namin to para baka, matuwa yung audience, diba? Parang ang ganda nila. Ang sarap nilang panoorin. Ang sarap nilang pakinggan. Balik nyo nga sila. Gano'n. Of course, ang producer nyo nandito rin si Sean, no? Behind the scenes. Direction. Direction. He's the guy behind the Chicks to Go podcast. May mga fans na rin siya. Meron na rin, ha? Alam mo ba yun? Talaga? Yeah. Kasi nagsasalita minsan si Sean sa background. Well, nung guesting ko sa inyo, ang daming comment eh. Tsaka lakas ng tawa eh. Oo. Iconic. May palakpak pa eh. Yes, oo. Nakilala na siya as the Virgo man. Bakit the Virgo man? Kasi Virgo siya eh. Ah. And I hate Virgo men. Charot. Joke lang. But congratulations on the podcast. Katatapos lamang Thank ng you. first anniversary niyo, no? Yes. 1 year pa lang. But how many times number one? 3 times number one already. 3 times the charm. After nung debut, yung concert, yun, Yeah. naka-third time na I know. top 1 kami. Nagulat ako. And then actually, ang taas ng taas nyo sa rankings eh. Ibig sabihin, yung concert na ginawa nyo, talagang pinanood at inabangan. Yeah. Nakakatuwa nga eh. Kasi hindi namin in-expect na ganun ka warm yung magiging Applause. Yung Oo. reception. reception ng lahat sa amin. Especially since pa nag-record kami ni Ash, laging kaming dalawa lang with Sean. So, hindi namin nakikita na pag nagkakaroon ng event, wow, ito pala yung community natin. Totoong tao pala to. Hindi lang tayo yung nakikinig sa... O, Iba siya pag live na. naka-build na kayo ng community eh. Yes. Mga oo. chicksters, di ba? Yes. Ano pangalan sa mga lalaki? Popsters ba? Chicksilog. Chicksilog. Popsters. Iba pala yung popsters. Iba yun. Iba yung Chicksilog. poppers. Chicksilog and chicksters. Paano nyo na-build yung community sa Facebook? Parang
nag-start talaga sa Facebook. So you Kasi- started a fan page sa Facebook para mag-usap-usap sila. Parang group. Chicks to go chikahan. So sabi namin, isa tong malaking group chat. Actually, yeah. Tapos parang every after episode, may mga listeners gagawa sila ng memes about the episode or yung mga lessons learned nila or yung favorite moments nila, screenshot nila. Kasi the successful podcasts always have a community behind it eh. Yung Cool Yes. Pals, yung mga kabobo. Kabobo pala to. Kabobo tawag ko. Mga Cool Pals, mga Okay. kabobo. Sa Kuya Alam Kim. mo, mga kupals. Kuya Kim. Actually, nagkakaroon ako ng idea. Gagawa rin ako ng community ng pang Kuya Kim, ano ba talaga with Kuya Kim, na yun lang. Kasi I have many shows na nasa TV, nasa yung social media ko, but I'll make it very specific. Kokopin ko kayo. What if Atien's Us? Ay, ganda! Wow. Wow. Ganda! Atien's Us. Yung mga, yung naisip ko kasi medyo pang kanal pa rin eh. Ano yung naisip mo? Ashley? Kukus. Ano? Kuko, parang kuko. Kukus. Kuya Kim. Cookie, mga cookie. Cookie. Hello mga kakuki. Parang mo kauson ng dating. Parang mo kauson. K-U, tas K-I. Cookie. But speaking of kukus, no? Speaking of kukus, Ano? naalala nyo na pag-usapan natin dun sa podcast nyo na lagi ako nakatingin sa paa. Na mga 5 seconds lang na-analyze ko na yung paa mo. May milestone na kagad ulit. Ha? Oo. First time ko si nakita ang paa ni Hershey. Hershey, Oo. ganda na paa mo ha. Ang Alam ganda na mo, paa mo. Ganda feeling ko oh. talagang Sinadya. sinadya niya to. Nagpa-gel manicure pa siya. Oo nga, hindi, tsaka ang manicure niya, yung kwadrado. Yes. Hindi yung, Square cut. hindi yung kuko ng agila. Oo. Alam mo Kasi naman, ayaw mo yun eh. nakakatakot yung kuko ng agila. Kita ba, inisip ko lang, kinikilabutan na ako eh. Oo. Yung kuko ng agila, 1975, no? She kept that in mind. Sabi niya, kailangan kong mag-pedicure dahil magkikita kami ni Kuya Kim. Ayusin mo. Pero wrong timing. Kasi a few days before ng guesting namin dito, Oh. nahulugan ako. Oo nga, meron. Patay yung kuko. Hindi naman patay. Pero Rest in peace. Tapos, nagpa-manicure ako, di ba? Yung isa naputol. Naku, hindi na mahalata. Hindi halata. Hindi, sinabi mo pa, nakikita Sinabi ko mo pa, ayan na, wala na. Ayan. Dapat, Nag-complain Hershey. na siya. No, regardless, maganda ka pa rin. Maganda ka pa rin. Ang galing ang smooth talker ni Kuya Kim. Grabe. no? Yan. Galing mo talaga, Kuya Kim. Alam mo, You're the best. ang ganda ng mood ko ngayon. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi katatapos lang ng workout namin ni Ashley. Oo nga. Nag-workout kami ngayon. Nag-functional bodybuilding, strength and conditioning. Alam mo, ang hirap mong kasabay sa workout, Bakit Kuya naman? Kung Kim. naman? Kasi parang imbes na ma-inspire ako, parang nabubwisit ako. Kasi sabi ko, naman? sa sarili ko, syempre. Oo. Sabi ko, grabe, si Kuya Kim, parang warm up lang eh. Ako, hirap na ako. Parang, tapos nakikita ko si Kuya, parang, chill lang, ganyan. Sabi ko, Binasic niya lang. Ang lakas. Grabe, iba ka. Parang hindi napapagod si Kuya Kim, promise. But not bad As for a in- 59-year-old guy, right? Exactly. Wow. Grabe. Alam mo, parang yung mga ka-age ko doon or yung mga mas bata pa, struggling kami, promise. Lahat Kasi kami naman, nagsastruggle. may trivia kami ni Ashley. First time nag-workout ni Kel Pangilinan. Kailan mo si Kel Pangilinan, yung magaling na singer. First time nag-workout. Anak ng tipaklong naman si Kel, oh. Dalawang jacket. Nakadalawang Parang jacket. gago. Ano ba yan? Paano? Kel, we love you, Kel. Nakakatawa ka, friend. Ewan ko sa kanya. Yung suot niya na parang alam mo yung pang-workout na yung manipis lang. Ano muna, lycra. Yung gano'n. Lycra muna. Tapos naka-windbreaker. Oo. Sabi ko, ba't Ang naman init ng dalawa? gym namin. So para mapawisan. Para mapawisan. Sabi ko, Tapos, nakahubad ako dun kasi mainit yung gym. Oo. Before our workout, sinabi ko na, Kel, medyo mainit yung suot mo. Sabi ko, Kuya Kim, sanay ako dyan. Sanay ka ha? Kel, I'm telling you, mahirap yung workout ha. Sanay ako dyan. Gusto ko talaga mapawisan. Okay, bahala ka. Ayan, dusa siya ng todo-todo. Parang kalagitnaan, tumitirik na siya. Oo. Sabi ko, kaya mo pa ba, friend? Kasi nagkakatinginan na kami. Parang, bakit pa natin ginagawa kasi to? Sabi ko, puti, hindi ka nag-overheat dyan. Ako nga hirap na Nag-overheat nakabackless pa talaga. ako. Tapos, after the workout, sabi ko, Kel, kamusta yung suot mo? Kuya Kim, natuto na ako. Next time, hindi na. Kaya ka pala laging topless pag nag-workout. Alam mo kasi sa functional bodybuilding, some people think kasi na pagka-topless ka, bad gym etiquette. Yes, in commercial gyms. Pag aesthetic bodybuilding, kailangan nakadamit ka in commercial gyms. Sa CrossFit community, which yung community namin, CrossFit gym yun, it's called The Box, no? So sa CrossFit community at sa High Rocks community, it's actually a must na dapat nakahubad ka. Now, not only for ventilation, also for movement.
Kasi ang focus is how to move properly eh. Pagulong-gulong ka ron sa carpet, kung ano-ano mga movement ginagawa mo ron, ang damit nakakagulo. Of course, ang babae dapat nakadamit. Ang babae dapat So, nakadamit. pag kami, Kayo dapat kasi, din. Pero minimal. Minimal. Minimal at saka dapat technical, highly technical ang damit ninyo, di ba? Hindi naman kayo naka-cotton doon na t-shirt, kundi sasabit-sabit kayo doon eh. So, naka-lycra. So, dahil dun sa information na nasabi ni Kuya Kim, excited ka ba or kinakabahan kung sakali mag-workout ka doon? Kasi, sorry. Go lang. Yung tumatak sa isip ko is, Ano ginagawa ng aso mo? Dahil kunento mo, lagi kang, topless sa gym. Ayan, nahinam ka na niya. yung dog ni Ash, si Kuya, Poopy. alam mo ba't ako Oh, stop it! You know why he's doing that? Kasi I smell like dog eh. Ang sapatos ko, ang damit ko, ay 51 dogs in the house eh. Totoo. 51. Kunin mo na siya pag 52 na to. Uwi ko na nga yan. Ang cute naman. So we rescue dogs. So whether I like it or not, ang katauhan ko, ang pagkatao ko, amoy aso na. Kasi ang bahay ko, ganun talaga eh. But we love, gives us joy. Oh, yeah. Gives my wife joy. So we've been adopting dogs. Speaking of yung working out ninyo kanina, nakakatuwa ka kasi si Kuya Kim, di ba, ang dami niya alam about movement. Yung daughter niya, si Emma, nagpo-post din ng mga rock climbing niya na reels. Ang galing. Ang galing. niya. Manang-mana sa'yo. But you know, she lives in the States already. I miss her nga eh. Ay, talaga? She umalis moved na. She moved na to LA. Oh. And then she's going to be there for 4 years. Pabisi-bisita na lang dito. Namimiss ko nga eh. But you know, every time she posts, parang nakikita ko naman na mukhang happy siya doon. She's totally blended in. Yeah. Kailan kabado ko kung ano-ano mga suot eh. Alam mo yun? Mga kabataan ngayon, baklase. Style yun, Kuya Kim. Style yun. Freedom of, Y2K. expression, yung ano niya doon, fashion sense niya. Pero ang sarap niyo ka-guest kasi hindi ko na kailangan magkwento. Kayo na lang. Ano bang gusto mong kwento? Nakakatawa ka, Kuya Kim, kasi tinanong ko na to kanina. Sabi ko, ano pag-uusapan natin? Wala. Putya, totoo nga, wala. So, paano? Ano gusto mong pag-usapan natin? Ganito kasi yan. May nagbigay sa akin ng tip. Ang magandang podcast daw ay usapan ng mga magkakaibigan. Yes. Tapos, yung audience, kumbaga nakaupo lang dun sa gilid, nakikinig kasi ang ganda ng pinag-uusapan. So therefore, pag dilagyan natin ng structure ang podcast, first segment, second segment, third segment, itong script natin, magiging choppy ang dating. Well, true naman. It will sound like it's radio or television. When podcasting is not radio or television. Yeah. Of course, I'm new to this. So I'm learning all these things. And it works. Okay, nag-usap lang tayo. Yung mga nakikinig sa atin, parang, nagkukwentuhan yung tatlong magkaibigan, makinig nga tayo. Yeah. They like it that way. Yeah. Kasi at parang, ang pag-uusapan naman natin ngayon, alam mo yun, choppy. So ko yung biglang nagsiswitch na, ang pag-uusapan natin ngayon. But you know, Ashley and Hershey, I had to unlearn a lot of things podcasting. Really? Like Kasi what? TV ako eh. Yeah. Ang orientation ko TV. At ang airtime sa TV at sa radyo, nag-radyo din ako ng 3 taon eh. Ang radyo, ang airtime napakamahal. We're talking about 8-minute segments eh. Hindi ka pwede lumampas dun eh. So therefore, choppy talaga. Kailangan ipasok mo din 2 minutes yung isang thought. Pagkatapos, ang dami pang pwedeng pag-isipan, pagsabihan, pag-usapan dun sa thought na yon, ipapasok mo yung second thought. Choppy eh. Because that's the nature of the medium. Yeah. Since for podcasting, wala tayong plano rito. Kwentuhan lang tayo. Yun. Pwede na nga natin tapusin ito ngayon. Maraming salamat sa pagdating ninyong dalawa. Grabe naman. Biglang end call na. Okay na pala. End call na, please. Why is your podcast so successful? Feeling ko kasi wala tayong expectations. Yeah. Na parang when we started the podcast, hindi siya yung, uy, dapat top 1 tayo. Uy, dapat ito yung mga mangyayari. Literally, let's just have fun. We just let things flow. And then, I think, yung pinakamalaking chunk doon, aside from the fact na we have this wonderful chemistry, is also the community. Kasi sila mismo yung very supportive, ganyan. Yung kahit may times na as crammers, yung isushoot namin that day, yun din yung episode na i-release namin the same day. Parang taping lang. So, for airing, ganon. Ano tawag sa taping dyan? For airing. For airing. Diba? For airing na. Na kunwari sa umaga isushoot, mamayang hapon, yun na yung nasa TV. Minsan Ganon din. sinushoot pa yung last namin. segment. Ini-edit pa yung last segment. Diba? Naka-air na yung Ayun first 2 segments. So may time na ito yung edit, may part doon na bigla akong tumayo. So sobrang last minute na edit, hindi namin pare-pareho napansin hanggang sa yung mga comments na ako naman nagpanic, sabi ko, ay, kailangan ni-edit out. Yung pala, gusto pala
gusto palang community na ganun kasabaw yung edit. Yung biglang, biglang gumano na ako. Ayan, gano'n. Okay. Gusto ng community ko yan. Kaya makakasira pa. Sabi, gusto ko makakasira pa ako. Gusto nila. Hindi pala ako pwedeng tumayo. Hindi ko nga pala set to pasensya na. So, ayun, yung mga ganon na, They like it Parang- natural and raw. yung the difference. unfiltered, That's the difference in ganon. podcasting Yeah. and television. Actually, mabait nga tayo eh. Kasi doon sa Cool Pals, nagmumura sila ron eh. Kami naman din, mild profanity. Mild profanity. Uy, may anak TV ako dito. Sorry. Sabi ko nga oh gosh. Oh, golly. Oh golly. Cheese My and crackers. golly. Alam niyo ba yung history ng gosh and golly? Ano? Kasi yung OMG, that's blasphemy yan eh. Uh-huh. Oh my God. Oh my goodness. Because they're so used to that habit of Yeah. saying it, but they don't want to be profane. They don't want to be blasphemous. Blasphemous, yeah. Pinalitan yung G ng many other words. Oh my golly, oh my goodness, oh my gosh. They don't mean anything, but it's just a replacement for God. So they don't blaspheme. Oh. So ganun, walang ibig sabihin yun eh. Golly, gosh. golly. Of course, goodness, pero walang sense. Oh my goodness. Oh my God. Parang ano rin yun, parang sa atin, yung PI. Di ba? Imbes na sabihin mo yung PI, shootang ina, cookie ng ina. Alam mo Hindi yun? bagay kay Kuya Kim. Alam mo, No, parang naku-culture shock ako nung sinabi mo yun. Without saying the I'm PI word. offended. Without saying the P. Pag galing sa'yo, parang nakakatuwa pa eh. Parang imbes na mabwisit ako, natutuwa pa ako eh. Kasi ang amo pa ng yung Nakangiti face. pa eh. Parang sabi niya, shoot ang ina. Ang ganda. Without being profane. Yes. Without being profane. But nasabi mo, but if it reminds you of profanity, edi don't say it na lang. Di ba? Yeah. Yan. Sabi ko nga eh. Ngayon na ako. Oh my golly. Oh my God. Yun na yung bagong expression ko. Oh my golly. Oh my gulay. Wait, one of the most popular songs of the 60s is Betcha by Galiwa. Yeah. Betcha by Galiwa. Yeah. Na 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 na. Ano ba itong Gusto ko yung sumasabay siya sa tono. Betcha ba, galiwa. Hope hindi kita pinalaking Ano ba to? ganyan. Come here nga. Alam mo, ano ko pa lang to eh. Enroll ko pa lang sa Ateneo to eh. Mukhang hindi na, Walang GMRC. wala na. Hindi na to But you know, papasukin. the toy poodle is actually one of the smartest breeds. The poodle, one of the smartest breeds in the world. Super. Alam mo, mas masarap pa nga kausap yan minsan eh, kaysa yung mga tao eh. Mas nagkakaintindihan pa kami ni Poop. Ilan Hindi taon lang na siya nagre-reply sa akin, pero alam ko naiintindihan niya. Ilan taon na si Poop? 5. 5. So, Poop is in the prime of his life. Talaga? Oo naman, kasi hanggang mga 12 to 15 years to eh. So, Oo. and the smaller the dog, the longer the life. So, I hope so. Mahaba ito. Sobrang, alam mo, fun fact, Kuya Kim, pag kailangan kong umiyak, kasi minsan, artista minsan artista din po ako. Pag kailangan umiyak, ang iniisip ko lang, wala na siya. Instantly. Yun na yun. Mahal naman po. Alam mo, Hershey, ilang beses kaming tatakbo dapat ni Ashley. Hindi siya nakapunta. Kasi walang bantay si Poop. Ganito niya kamahal. Remember one time? Yeah. Paalis ka na ng bahay, tas walang bantay si Poop. Yeah. Kaya as a mom, Inindihan mo si Dasuri. hindi ko maiwan ang aking uniko iho. Baby talaga. Alam mo ngayon ng mga dogs, mas baby pa sila kaysa sa actual baby. Alam mo ba yun? Yung mga pag pumunta ka ng BGC, naka-stroller, may electric fan pa yan, yung parang ang daming kaartehan. Tsaka may time pa nga nung, Poop, stop it! Ano ba yan? Poop, kanina ka pa, ha? Nakaka-distract. Wala man tayong time machine, ang memories naman natin ang pinakamabilis na paraan para makabalik sa nakaraan. Alam niyo ba na ang memory ay galing sa Latin word na memor? Ibig sabihin ay to remember something that has passed. Diyan din galing ang salitang memorare o yung mga remembrances ng mga nakaraan natin. Mahalaga talaga ang pag-preserve ng memory. Kung gusto niyo ma-enhance ang memory niyo, ma-improve ang focus, mabawasan ang stress at maiwasan ang pagiging makakalimutin, try Memo Plus Gold. Trusted na ito for almost 20 years. Meron tong Bacopa Monnieri herb na proven safe and effective to enhance brain function. Clinically tested din ito sa CDRI ng India at BSI sa Australia. Available ang Memo Plus Gold sa Mercury Drug, Watsons at lahat ng leading drugstores nationwide, pati Shopee at Lazada. Tandaan, para hindi makalimot, Memo Plus Gold. Alam mo nung iniwan ko siya dun sa isang dog daycare, ganyan.
mga 3 hours. So, nung first hour, andun lang siya sinesend naman sa akin ano sila, report, na he was waiting for me kasi nga clingy siya eh. Tapos yung mga remaining hours, ayan na, nakipag-socialize na siya. Sobrang cute kasi when I picked him up, may report card. Meron. Yeah. Ang galing, no? Ang cute! Sabi ko, oh my gosh, ganito pala yung pakiramdam na susunduin mo yung anak mo. Tapos, very good siya sa report card. Sabi, ay, very good po si Poop. Hindi siya na-time out. Ang cute naman, may pa-time out pa. Ano ba yung ginagawa para ma-time out? Yung pag masyado maingay, nagbabite, ganito, ganyan. Sabi, ay, hindi. Ano siya, may good manners siya. May breeding siya. May pictures pa yan. May updates May pa ng update pictures. pa, sobrang cute. Tapos ayun, may chine-check sila doon, kung ano yung behavior niya. Tapos yun, crush niya yung isang pug doon. Sabi ko, oh, so cute. Binata na siya. Yeah. Very, feel ko na yung pagiging fur mom ko. Teka, ikwento nyo nga yung podcast nyo. How did it start? Last year, we were both parang journey namin nun. We were single. We were trying different things together. We were trying different things. And then, birthday niya, I messaged her na, happy birthday! Tapos sabi niya, hey, come to my party. So may party siya. And then, nag-click kami. Tapos every day, we would hang out. So magja-jogging kami. Or nag-golf pa nga kami. Kung ano-anong Nag-golf different. kayo? Na yung mini-golf. lang, yung Potting. Pat spot ba yun? Tapos kung ano-anong different activities lang. Until one day, sabi namin, mag-podcast kaya ta. Bakit ako piniplema? Tubig daw, girl. Oh. Parang struggle bawat salita. Sabi ko sa kanya. Uso ngayon yan. Wala ka namang flu-like symptoms, no? Bigla lumalayo siya. Wala namang flu na. Sabi ko kay Ash, alam mo, ang saya ng usapan natin, mag-podcast kaya tayo. So sabi niya, ano naman gagawin natin sa podcast? Parang ayaw namin gumawa ng parang inspirational podcast. Sabi namin, hindi. Huwag tayo mag-inspirational. Literal na naggagaguhan lang tayo. Tapos sakto pa kasi pareho kaming female comedians, pareho kaming gumagawa ng comedy content online. So we said, this is a different platform to practice our art or craft. Let's do it. Let's just have fun. And literally wala kaming parang goals. Wala siyang, dapat ito yung gawin natin. We just really had fun. That's where the magic unfolded. When you just let the universe do its thing. Actually, the fun is palpable. You feel it. When I listen to your podcast, I know that you're having fun. And I know that the laughter is genuine. Merong laughter na na showbiz eh. Alam mo yung pag natatawa. Yung pinipilit. Natatawa talaga kayo dahil natatawa kayo, di ba? Yeah. Minsan ka walang dahilan natatawa kayo, hindi ko alam ba't kayo natatawa eh. Natatawa pa rin kayo. Mga addict lang po talaga kami. Pero I think we really do have fun. And kaya naging successful kasi nga we treat it as barkadahan, like you said, na we wanted our listeners to feel na they're part of the conversation and not just outsiders na nakikichismis lang. Kasi may times na when you listen to other mga, kunwari sa radio or other podcast, yung sila lang nagkakaintindihan. So parang ako, I don't feel like I'm part of this. Or yung parang very outsider talaga yung vibe. But with our podcast kasi, yung mga listeners namin, sinasabi nila na habang nakikinig sila, nakikisagot din sila. Kala mo kasama namin sila sa kwarto, ganon. So it's fun. Kasi paano nyo ginagawa yun? Tinatanong nyo sila on air? Kasi ano may sa tingin nyo? Mga chicksters, ganon kayo? May mga topics tayo. Like for example, ano ang walang kwentang pet peeves? Ayun, Tas tinanong nyo ako dun eh. Tapos, parang we would share our answers. And then yung mga listeners, may mga walang kwentang pet peeve din ako. Tapos isi-share din nila. So, kumbaga yung topic natin, hindi siya nagsiseclude ng mga tao. It's inclusive. It encourages people na, oo nga, no? It's parang sa sobrang walang kwenta, yung ibang tao may isip na, oo nga, no? Ba't hindi ko naisip yun? And then after the episode, they share their thoughts na, ito naman yung sa akin. Tapos, after nun, may mga times na we would ask them, let's say that same day, ito yung topic namin, can you share yung stories nyo or whatever, and then we'll choose from there. Tapos, yun din, isushoot na rin kagad namin. So, nakakatuwa lang yung gano'n na it's so easy for us to reach them and vice versa. So, they don't feel like,
parang others kami. Well, actually, mas ma-reply talaga si Hershey. Ako, aminado naman ako red flag ko. Minsan, ang tagal ko mag-reply sa kanila or mag-like. Sinasabi mo sa akin yan, hello. You know, di ba? Pag tinetext ko to, kinabukasan sumasagot to eh. Sumasagot naman pagkatapos ng 48 hours. After 4 days. Pagtapos ng event. Ay, Kuya Kim, hindi pala ako nagising. Pasensya na. Kahapon pa kita tinatanong. So, ayun. But, yeah, at least, bottom line is, na-establish namin yung community namin. Galing. Yeah. Tsaka, ang ganda nga ng isang insight, may nagsabi na they like listening to Chicks to Go kasi para lang siyang inuman. And sabi nila, he was a male listener and he said, para kayong yung mga female co-workers namin sa office tuwing lunch break. Ang sarap pakinggan ng kwentuhan. Naaalala ko sila sa inyo. Ayun. So, ang ganda na nare-represent natin yung female comedy. Kasi for the longest time, comedy has been so male-centric. Very. Even up to now. There are very Yeah. few female stand-up comics or solo comedians. Male-dominated field naman kasi. Male or LGBTQ. Yeah. Sabi natin na, alam mo, yung mga babae nakakatawa din. Like, parang if guys can talk about, like, stupid shit then girls can also talk about stupid shit and it's funny. Yeah. Girls are funny. Actually, as a matter of fact, the girls' stupid shit is stupider. It's more stupid pa. Di ba? Akala natin na lalaki, medyo harsh na eh. Pag napakinggan mo ang usapan ng babae, mas grabe. Di ba? Also, kaya namin umabot sa pinaka-pababuyan. matindi. Yeah. At minsan kasi ang mga lalaki, we get catty eh. Alam mo ba si ganyan yan. Ganyan yan. Pag napakinggan mo yung babae, inuukil-kil ang pagkatao. Hanggang may dugo. What a term! Wow! First time kong marinig yung term na yun. Ang ganda. That's old Tagalog. Inuukil-kil. 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 Kumbaga, merong inuuka, merong sinusungkit. First surface lang yun. Inuuka, medyo gumigitna na ng konti yung sungkit. Pag sinabi inuukil-kil, Ginaganon. hanggang dun sa Parang pinakamalalim. Ang Tagalog's very descriptive eh. Ay, Tagalog's one of the most beautiful languages in the world. Totoo. Descriptive. And then, very onomatopoeic also. Kung anong tunog yun ang... Yes. yun ang Thank you for that wonderful word. Yun yung word of the day natin. Inuukil-kil. Speaking of mga kadire, like girls can talk about kadiri things. So meron kaming topic, kadire but I like it. Like what? Ano yung kadiri Alam mo ba't ba, like Kuya it? Kim, dun sa shoot na yun, hindi namin to planado. So, sabi na share ni Hershey. Okay lang ba? Lagi akong may kulangot. na parang nakakaginhawa daw yung feeling na pag yung may kulangot ka tapos tinanggal mo. It's parang, wow, ang sarap Relief. huminga. Totoo naman. Nung time na yun, meron siyang friend na tumatambay sa... Kumay-hello. So sabi ko, okay, ito na yung perfect opportunity na i-demonstrate yan. Kaka-French tip mo pa lang nun. Ikaw, gusto mo ba ako na? So umabot na yung friendship namin na tinanggal ko na yung yung kulangot Yung niya. kulangot. So, ayun. Yung Kadire but I don't like it. kadire but I like it. Ayun. So isipin mo yung ganun. Umabot kami doon. Kaya namin pag-usapan yun. Ikaw, ano yung kadire but I like it mo? Nakakaya sabihin. Kaya mo yan. Ano ba? Like, yung sa akin, yung pag nanonood ako ng mga videos, yung tinatanggalan ng ingrown, inuukil-kil yung ingrown. Ako Oh my God, satisfying. Ikukwento ko to pero sa inyo ko lang sasabihin to. Sa'yo yung sasabihin para may Sa podcast. May 3 camera dito. Nung bata ako, pagkatapos ko linisin yung kuko, Naamoy mo? naiiwan yun sa yung amoy nun sa daliri ko. Inaamoy ko yun. Oo, masarap Alam mo, kahit hindi aminin ng tao, I feel like ginagawa natin lahat yun. Iba yung amoy niya, no? Masarap amoy. Di, Parang tsaka nakakapikon yung amoy nga, no? malalim na baho. Ay, Oo. Yung parang, ang bago talaga, pero... iba. Tapos Ibang level. nakaka-addict siyang amoyin. Babalik-balikan mo. Oo, At hinugasan mo ng daliri mo, naiiwan yun eh. Pero parang namimiss mo pa nga, parang, oh my God, wala na. May kwento ko sa inyo. Alam mo yung amoy na yun. Tandaan mo yung amoy na yun. Nakuko natin, Okay, di ba? okay. Nag-feature ako ng isang, ang feature ko nun sa Batanglawin, this was 20 years ago, as featuring mga farriers. Farriers yung mga nagpapalit ng horseshoe sa kabayo. Okay. Yan. So, nagpunta ako sa San Lazaro and then, feature ko yung mama na farrier. Habang nagtatanggal siya ng horseshoe, interview, yung kabayo, kung ano nung tinatapakan nun, kung yung amoy ng gilid ng kuko natin, matindi, nakasapatos lang tayo, at hindi tayo tumatapak sa kung ano-anong bagay. Ang kabayo, kung ano-anong tinatapakan nun.
At ang laki ng kuko nun. Ang kuko nun, horseshoe eh. Iba to. Ibang level to. Okay. So, tinatanggal ng farrier. Iniisa-isa. Pagtanggal lang horseshoe. Boom! Alam mo yung amoy ng kuko natin? In-uppercut. Times 100. Sarap. Natuwa ka. Boom! Sabi ko, yung amoy na yun. Ito, on air to, sabi ko yung amoy na yun. Yun ang amoy ng kukong matagal nang hindi na pedicure. Pero ang dami. Tapos kinamay ng farrier. Pasintabi po sa mga kumak, kinamay ng farrier, tinanggal yung gitna. Sarap. Ganon ang amoy. At isang daklot. Madilaw-dilaw pa. Itim. Itim. Oh. Kung ano yung nasa singit ng ingrown mo, isang kamay. Yun ang trabaho ng farrier. Ganon ang amoy. Ganon ang amoy. Oh my God. Yun lang. Trivia. Ang ganda Trivia, ng trivia. kwento na yan. Oh my God. Alam mo, mapapaginipan ko yan mamaya. Ay, naku. Iisipin ko na yun. Ang dami ko. We learned so much from you talaga, Kuya Kim. Kinukul-kil. Inuukil-kil. Tapos yung farrier. Balik tayo sa mga tapos Tagalog ano. words. Ano pa? Kaibuturan. Yeah. Ano What's yun? kaibuturan? Kaibuturan, merong gitna, merong sa ibabaw, surface, merong gitna, merong kaibuturan, kalalim-laliman. Yan. Sa kaibuturan ng aking puso, yan ang gamit niyan. Tamang paggamit yan. Iniibig kita sa kaibuturan ng aking puso. Ibig sabihin, from the deepest recesses of my heart, I love you. Wow! Naku, magagamit. Kaibutura. Kaibuturan. Iniirog kita sa Mula sa kaibuturan ng aking puso. Mula How sa deep is your love? kaibutur. Basta yun. How deep is your love? Alam mo ba kung ang totoong Tagalog ng silya? Salumpwet. Salumpuyet. Oh. Alam mo ba kung anong Tagalog ng saranggola? Ha? Saranggola. Kahit? Ano? Ang kahit saranggola, Yes. normally sa Tagalog, salipawpaw. Pau-pau. Salipawpaw. Ang galing naaalala mo to lahat, no? Para kang encyclopedia talaga. Ano ang Tagalog ng Oh my gosh, may ng prize ba to? toothpaste? Toothpaste. Contest Hindi ko alam. Wala na din. Wala patay. Maraming tatanong sa akin yan eh. Tagalog Ano? ng toothpaste. Oo nga, no? Toothpaste lang kasi alam ko. Filipino accent, toothpaste. Colgate. Tayo kasi ginagamit natin yung brand name eh. Oo. Frigidaire, Colgate, Oo. diba? So Hindi. ano nga? Pasimada. Pasimada. Yun, pasimada. Pasimada. Maaari bang ipasa mo sa akin ang pasimada? Ay, parang pa-Spanish yun ah. Pasimara. Peram ng pasimada. Pahingin ng akin yung pasimara mo. Maraming mga Spanish words ginagawa nating mura, pero hindi naman sila mura. Hindi naman sila Leche. bad words. Well, leche kasi, Milk. leche is milk, but it's also slang for male sperm. Yeah. So That's slang. interesting. Kasi di ba milk is leche, tas mukhang, Yes. kasi yung consistency. Yeah. Dulce de leche. Leche, in the culinary sense, leche means milk. Yes. But for pag Espanyol ka, slang yan for that substance. Oh my Kaya mura yan. gosh. Pero isang Kastilang mura na hindi naman dapat mura is tarantado. Ano siya? What does it Ano mean? meaning niya? It's from the root word tarantar, meaning to be hyper. Natataranta. Natataranta, to be hyper. Nabi. Ako talaga yun. Pag sinabihan ka nun, don't be too hyper, relax. Tarantado. Pero dito, naging parang mura na. Another Spanish word na hindi naman talaga mura would be gago. Ano siya? Yeah, it's from the Spanish word gaga, meaning Crazy. insane, Loca. crazy, insane. Oh. Lady Gaga. Pag lalaki, gago. Pero pag sinabi mo, sinigaw mo, nasa pagsabi rin eh. Nagiging mura. Oo. Yung delivery. Yeah. Kahit nga yung konyo eh. Diba? Ayun, masama yun. Alam ko masama yun. Oo, masama Pero yun. dito, wala namang meaning. I mean, dito, parang kung sino yung yeah. mas nakakaangat-angat. Ganon, yung Bakit? sa society. Ano ba yung konyo? Well, meron tayong anak TV dito ha. Well, it's the Part. It's female a female part. genital organ. Or the vagina. Diba? We're learning Umabot. so much. The reason why the mestizos are called, actually you're considered a konyo kid, no? Dahil mestiza ka. The reason why tinawag silang gano'n, because during the olden times, yan ang mura nung ano eh. Di ba yung mga Tagalog, pag nagbumura, ay, pi, pi mo. Ganon sila rin. Ay, konyo, ganon. So, dahil madalas silang sabihin yun, tinawag silang konyo kids. Ganon. Tingnan mo, ngayon ko lang nalaman na considered konyo kid pala ako. Wow. Ganun pala. Because you're very mestiza eh. Thank you. Spanish blood.
Tinuruan na ako ni Kuya Kim kanina. Sabi ko kasi, tinatanong ako kung may lahi ako. Sabi ko 1/4 Spanish. So, napaka-precise 1/4 pa. Sabi ko, ganda sana kung half Pero hindi, 1/4 lang. Sabi ko, no, just say part Spanish. Part Ay, Spanish. taray. Oo nga. I'm part Spanish. Part Spanish. Sila na bahala mag-isip kung 1/2, Oo, 3/4. bahala ka O, na. diba? Oo. Basta part. Ako, I'm 1/16 Spanish. Oh. So, but I say, I'm part Spanish. Yan. Huwag mo na sabihin 1/16, di ba? Nakakadagdag ng value Pag part Spanish, But Espanyol. we should be proud to be Filipino. Pero yes, totoo. Ibang Filipino The Filipinos are the most beautiful people in the world. Yeah. Of course. Alam mo ba, we dominate beauty contests, di ba? Nanalo nga si Emma Tiglao the Emma other Tiglao. day. the other day. Oo, Ang back to back. Ang galing gumalaw ni Emma Tiglao. Galing Grabe. niya. Alam mo, Cute niya. At she's so fit ha. Ang ganda ng Ang katawan. husay niya. Tapos pag tumingin, matalas. Ang linis ng ang performance linis. niya. In fairness. Sabi Alam ko, mo yung iba tong angulo babae niya. ito. Ang galing. At ang galing ng pitik niya no? May pitik. Ganun eh. Oo, pak. May pitik. Oo. Yung golden Ganda. At saka yung orange, yung yung And orange yung gown. the reason why she's like that, she's so used to to television. TV host Journalist, di ba? She's a journalist and then she's also part of the morning show of Net25. Kada umaga. Okay. With Pia Guanyo. Yeah. Part pala siya doon. And I Kaya think pala. she has a newscast also. Hard newscaster din yan eh. Journalist niya. Oo nga, Wow. sinasabi niya din sa Yeah, she's very eloquent Galing no? niya. Ang galing niya magsalita. Deserve. So happy for her. Funny nga, because I have a friend, may kaibigan ako, ang trabaho niya, ang pangalan niya Gian, no? He's a designer. He makes dresses for the poorest of the poor Miss Universe candidates. So he's employed by Miss Universe World to make dresses, make gowns for those who cannot afford. We take it for granted kasi meron tayong mga sponsors. Yeah. May mga bansa, Togo and Ghana, Algeria, ganyan, Nigeria. Wala talagang sponsor. Siya ang gumagawa. That's so nice. Ang ganda, no? Ang ganda. Tapos sabi niya, well, Kim, the elite countries kasi they always have budget. Sabi ko, but us, we need sponsors also because Pilipinas tayo, mahirap tayo eh. What are you talking about? In the Miss Universe world, the Philippines is elite. We're even higher than America. Wow. Ang tingin pala sa atin sa Pilipina, mga Pilipinang contestant ng Miss Universe, up there. Diyosa. Talaga? Parang the ones to beat. Wow. Ano kaya ang gagawin ng Miss Philippines this year? Kailangan talunin natin yan. Grabe. Kasi yung nag-set ng bar si Venus Saray, no? Yung pinakaunang nag-top ulit na Miss Universe in 2010. No, Venus siya was first runner-up. Di ba? No, ano siya, fourth runner-up Fourth siya. runner- fourth runner-up, First time, di ba parang nagkaroon tayo ng Miss Universe before? It was first Margie Moran and then Gloria Diaz. Yeah, Tapos after ang taba. many years, si Venus Ra yung unang nakapag-finalist ulit. Oo nga. So after that, yung mga tao, wow, kaya pala natin. Oo nga. And then nagsunod-sunod na, no? Sunod-sunod na ulit. Oo nga, no? And then, but the most amazing win for me is, Katriona ako Pia eh. Words. No, Pia Words back. Ay, oo nga. Ay, Kasi si well, syempre Colombia. kasi, oo nga, nagkamali pa ng Very sa kakaloka Filipina, si- teleserye. Ang ganda nun. Si Steve Harvey naman kasi. Di ba? Naging controversial yung win tuloy ni Pia Awards back eh. Because she was so controversial, she's one of the most memorable Miss Universe winners. Tsaka Daming endorsements. very Filipino story yung underdog, Yeah. diba? Tapos, wow, ikaw pala yung mananalo kahit iba yung name na sinabi. Alam niyo, marami nagtatanong sa akin, ano ba ang sikreto ko for my fitness at my age? I'm almost 59 years old. Of course, given ang regular exercise, given na rin ang healthy diet, but not everyone knows that I swear by Sante Barley, and I've been taking Sante Barley for so many years now. Sante Barley is a certified organic and barley grass from New Zealand. At certified ito ng BioGrow. It's good for digestion and strengthens your immunity dahil puno ito ng nutrients at antioxidants. That's why I live for more with Sante Barley. Ang ganda ng podcast natin. Pang-teleserye. Kukwentuhan lang tayong tatlo, no? Walang topic, no? Miss Universe na tayo ngayon. Bakit si Pia Words back then, di ba? Nag-start siya sa TV, nag-artista. Yung pala, ABS-CBN. Doon pala siya makikilala worldwide Yeah. as Miss Universe. Ang galing. Alam mo, may trivia ko dyan. Iyayabang ko na rin kasi alam naman ni Pia yan eh. One time, she was a guest in Showtime. She was only a candidate then. She was training to be Miss Universe, no? Ano pa lang, yung gumes siya as a Miss Universe candidate. Sabi niya, Kuya Kim, what's a good trivia ba? Na pwede kong sabihin. Sabi ko, well, the Philippines is the only flag in the world that when you invert, it means differently. Pag pula sa ibabaw, gera, talaga, let me use that trivia. She used it. Wow. Galing. She used it. And then, nung nanalo na siya,
parang there was a grand welcome for Pia Wurtzbach, the Miss Universe. Then she guested in Showtime again. She said that on air. Sabi niya, I'd like to thank Kuya Kim. Sabi niya sa akin yung bandera natin na babaliktad. I used it. Sabi ko, wow! I say this with pride because she said it. Yeah. Ang galing. Totoo nga naman. Actually, parang feeling ko baliktad nga nung sa MG ay yung flag natin nun eh. Pero hindi ko alam kung naka-mirror lang ba dahil sa TikTok. But anyway, ang galing na share mo yung trivia na yun. It goes to show din yung mga binibigay na knowledge sa mga tao. It's etched in your heart forever. You know? Yung ganon. Maaalala mo talaga. Oftentimes we do things that we don't think is of value. Kayong dalawa, yung podcast nyo, it touches lives. You don't know that. But maybe you made someone laugh. But that someone was so depressed that day and was thinking of things that are terrible. She might have been in a deep tunnel dahil nakinig sa inyong dalawa. You may have saved lives. Di mo alam yun, di ba? You know what? Sometimes nga it's so hard to wrap our brains around that fact. And they're very vocal actually about that. And we do receive messages every single day na nakakatulong kami sa kanila, sa mental health nila. They feel na they found a friend in us or parang ate, yung ibang mga younger chicksters, ate yung tingin nila sa amin na kahit kagaguhan minsan yung sinasabi namin stories, may mga advice pa rin naman kami na I guess nga, na ano nila yun, na-absorb nila and they really put it in their head na, okay, ito yung sabi ni Ate Hershey or ni Ate Ashley. So, I'll listen to them and that feels great. Kasi even if hindi naman yun yung kumbaga hindi ako nagpapaka-funny or nagpapaka-inspirational na para, dapat pakinggan niyo ako. Hindi. It's like, normal conversation lang. And yun nga, yun pala yung effect namin. And it's really nice. And ewan ko, ako hindi ko pa rin siya fully na-absorb kahit ilang years ko nang ginagawa to. You don't have to absorb it. It just is. The fact that the Lord put you as the constant number one podcast in the Philippines means you touch millions. Para ilagay ka sa number one. And sinabi nga sa Spider-Man, with much power comes much responsibility. So imagine your responsibility, Ashley and Hershey, being the top podcasters in the Philippines. So magmula ngayon, puro mga religious na ang mga topic nyo. Oh, golly. Palit na tayo. Oh my golly. Magre-rebrand na kami. No, but true wisdom lies not in being religious. No. Just be yourselves and then plant seeds, di ba? From chicks to go, magiging chicken soup na kami. Chicken soup for the soul. For the soul. Hershey, taka muna. I'm intrigued with you also, Hershey. You said that you're also a comedian. What are your other platforms? My other platforms, well, it's mainly TikTok, Instagram. Nagsimula ka sa TikTokerist? No, nagsimula ako Twitter. Ngayon wala nang Twitter Hindi ko na pwede magpatawa sa Twitter. Hindi ko naman ano nangyari dyan sa Twitter. Alam mo, the most following I have is on Twitter. I have more than 4 million there. On Twitter. Talaga? Yeah. Oh my gosh. Pero hindi ako makapost. Daming galit. Yeah. It became so toxic. No? Yeah. It's so polarizing din sa Twitter. So you don't post much on Twitter? Not anymore. So doon ako naging content creator talaga sa Twitter. Back then kasi I had a day job. And I didn't know na pwede ka palang magkaroon ng career as a content creator. So dati hobby lang talaga siya. Ayun. Tas naging career na lang talaga siya like last year or last year nung talagang may mindset ka na okay, this is not a hobby. Kasi I think yung sinasabi namin lagi sa podcast and yung labels, it's very important. So pag sinasabi mo lang siya na hobby, it's different from no, this is my career. Pag sinabi mong career mo na to, all cards in ka na eh. Correct. Na okay, I'm going to treat it like my real job. So, hindi lang siya any mo. You really pour your efforts into it. Like, ayun. When you were doing Twitter, X, what was your content on X? On Twitter? Nakwento ko din to kay Asha yung sa podcast. Yung first ko na video on Twitter, kasi mahilig lang ako magkwento sa friends ko. Yeah. So, kinikwento ko lang na one time, nagsasnorkeling ako sa Cebu. Tapos, ayan, snorkeling. Ay, ang galing ng creation ni God. Ang daming sardines, corals. Boom, vagina. May nakita akong vagina. Nagulat lang ako kasi wala namang masama sa vagina. May vagina din ako. It's not a bad word. Yeah.
nakakatawa lang kasi yung nagsaswimming ka. Yeah. Tapos may nakita kang Caps. in the middle of the ocean. Oh. Nakakatawa lang yung circumstance. Dahil natawa ako, nalunod ako. So, ang lesson learned ko doon is, huwag kayong mag-judge ng other people. How do you put all this on X? Meron tayong word limit ng No, it panahon was a eh. video. Video. Okay. Oo. Yeah, Tapos, video. ginawa ko lang yung video na yon for my friends. Yeah. And then, nagulat ako in 2 days, naka 3 million na siya agad na views. Viral. So parang natatawa pala yung mga tao sa kinikwento ko. Hindi ko alam ba't sila natatawa. I really just did it for my friends. Yeah. And then, so after that, you ventured to TikTok. No, not yet. But Not after that, wala. As in, wala talaga akong platform. Yeah. And then, sabi ko nga na minsan makikita mo na lang how life transpires. Yeah. So after that, sabi ko, sige, I'm just doing my day job. And then, so 2018 nag-viral yon. 2020, nung pandemic, someone called me and said, I remember your video in 2018. I'm a producer in TV5. Pwede ka ba mag-audition? So, okay, pwede pala yon na sometimes the seeds you plant, maha-harvest mo siya many years later pa. Of course. So, after na, nag-showbiz. So, I was doing mga serye, mga sitcoms, not until parang 2 years ago na, alam mo, I wanna do content creation. Parang I tried before, tapos I stopped it, I wanna do it again. Yeah. Si Ash, parang sobrang tagal nga ng content creator. OG si Ash, like YouTube naku, days, sinabi Petra mo. Mahalimuyak days pa. We were actually talking about Ashley over lunch kasi nag-meet finally si Tommy Chanko tsaka they did collab kanina eh. After we all worked out, the three of us worked out with Kel Pangilinan naka-double sweater. Nag-workout kami. And then we had lunch. Then napag-usapan namin si Ashley because I remember Ashley as an OG on YouTube when YouTube was not really for everyone. Yeah. Ang mga tao noon, sina Bogart the Explorer. Yun, kabatch ko nga si Sina yung Canadian si Mikey Bustos. Mikey Bustos. Will Dasovich ka later on na pumasok yan eh. Tsaka from the States yan eh. Lakas ni Will. Grabe si Will. Yun talaga That pang time, YouTube yung ano niya eh. No, that time, Will was a superstar. Yeah. Kumbaga PewDiePie tapos Will Dasovich. Yeah. Ganun level yun eh. Pero ikaw, OG ka. Nakakatuwa nga eh. Thank you. And then, actually, you got discovered naman from YouTube. Ganun din. TV naman. Anong history mo ng TV? Ang unang pangalan mo sa TV, Petra Mahalimuyak din. Hindi ka naman Ashley Rivera nun. Yeah. Actually, gusto ko talaga maging artista, Kuya Kim, ever since. Pareho tayo. So, bata pa lang ako, as in, teka, ang pangit pala ng buhok ko. So, bata pa lang ako talagang nag-extra na ako, ganyan, audition, yung pagiging bibo ko, talagang tinotodo ko siya. And then, nung nag-States na ako, dun pala ako madidiscover. Paano? Because of my videos. Yeah. So, dati talagang, alam mo yung extra na 500 lang yung TF. Book lang yung Pinatos kita. mo yun talaga. Umabot ako doon. Kasi talagang gusto ko. Nakita kayo ni Herlene Budol. Ha? Nakita Saan? kayo ni Herlene Budol. Ewan- Hindi na racket ni Herlene dati. Siguro at one point, Oh, nag-ano kami, edit, tas yun yung last na serie ko was with her. Ako yung best friend niya. But, so when I moved to the US and then ginawa ko na nga yung videos ko, which I didn't know, it's called vlogging pala back then. Parang mga, ganun din, kung si Hershey mahilig siya magkwento, ako parang, mahilig akong kausapin yung sarili ko. So, mga, walang kakwenta-kwentang video. But for some reason, nag-click siya. Yeah. And then with a Filipino accent pa. Yeah. And then I used a different name, which is my alter ego, Petra Mahalimuyak. Ito yung nauso yung mga accent mo. Oo, para, Yung mga sexy, Yeah. sexy Bisayan, whatever. yeah, so, yun. And then, after, yung sa YouTube era ko, sinay na ako ng Viva and then that's when I went back na. Tas yun, dire-diretso na, tuloy-tuloy na yung showbiz. But I think mas na-enjoy ko talaga, honestly, ang podcasting. It's different. Like everything is different. Showbiz is different from content creation and from podcasting. But itong yung Chicks to Go namin, I guess, since I'm very, tawag dito, medyo may wall ako eh. I have my walls. And even if comedy yung ginagawa ko, people don't really know who you me. are. Yeah. So parang yun lang, mga snippets ang makikita nila, mga kagaguhan ko, that's it. But dito kasi sa podcast, parang mas naging comfortable ako to share yung stories to be vulnerable. Like, that's something I wouldn't normally do naman. Or even if I'm crying, which na-share ko to,
sayang yung iyak ko. So gagawa na lang ako ng video. Pero hindi alam ng tao kung ano talagang pinagdadaanan ko nung time na yun. But ito sa podcast nga, parang mas nagiging, nakikilala nila ako bilang ako. Not just this funny girl or not just this Ashley Rivera. Yeah. Yung parang kung sino ako bilang tao. Wow, nakakaiyak. Bye. Ashley, parang I feel this heavy emotion coming from you. Anong gusto mo i-share? Wala naman. Tinetense lang kita. Wala. Wala naman. No, and parang seryoso ba? No, kasi na-realize ko rin na after the concert na nakaka-fulfill tong ginagawa namin. After you're such a successful concert that put you number 1 again, Yeah. I would be inspired as well. Yeah, tsaka the fact na sinasabi sa amin na yung pila from outside sobrang haba. Yung parang, talaga? And then ang daming tao doon na ewan ko, it's so unbelievable, but at the same time I feel like we're on the right path naman. So it's really nice na we were given this opportunity and feeling ko tama yung timing namin. Yeah. That's what I always say. I think it's now all is the about time of timing. podcasts. Diba? And timing. Now's the time for podcasts also. People are so many people are conscious of podcasts now. And then may isa pa akong tanong. Diba when you guest someone, this is my experience kasi, I wanna ask you also if it's the same with you. When you guest someone in a podcast, friend mo na pagkatapos. Of course. Kasi nagkalaliman kayo eh. Yeah. Parang you spent a whole hour just getting to know each other. Parang crash course in getting to know someone. You share the space. You share the safe space with one another. Yeah. And then because we are so comfortable sharing, the audience get comfortable. And may takeaway sila. Kung ano man ang napag-usapan natin galing sa puso, naaambunan sila and they feel inspired as well, di ba? I think that's the gift of podcasting. Yeah. Guys, ang tabi pa natin sana pwede pag-usapan. Kaya lang 50 minutes na tayo. I limit kasi the podcast to 45 minutes, 40 minutes para bitin, para may part 2 tayo. Ganun. Yes. But it's an honor and a pleasure to always to converse with you. When you first asked me to guest in your podcast, I was so excited to be there because I knew I was gonna have fun. And I'm alam ko matutokso ko si Hershey kasi nga doon sa Hear Me Out cake mo, doon Doon talaga nagsimula lahat ng Hear yun. Me Out. Thank you for making me your crush, ha? Hindi ko talaga, ngayon inisip, sorry go. Share ko lang sa mga Atianzos. At yan, Sa Zos. mga, or community. Uy, ganda ng community. Ganda ng community. Community. Diba? Uy, pwede ka mag-writer, Hershey. Writer talaga siya. Job. Sabi ko na nga ba kaya pala. Community, Sabi, share ko lang sa mga community na yung concert namin ni Ash, yung debut, may mga nag-costume as Kuya Kim Atienza. And I know exactly why they did that. Para lokohin ka, para tuksuin ka, di ba? Naisip ko nga tuloy, kung paano kaya kung hindi niya sinama ikaw dun sa Hear Me Out niya? Wala. Paano kaya? Wala. Wala. I wouldn't have guested in your podcast kasi walang dahilan. Yeah. And you know, all things work out well for those who love God eh. Exactly. Yung parang sometimes hindi mo ma-realize this small thing lang, it can unravel a lot of beautiful Ito na ba yung things. butterfly effect? Butterfly Yeah, and look at us effect. now. We've become such good friends Yeah. because of that little thing. Before we end pala, how is the spiritual life of Hershey? Alam mo, it's interesting that you shared this kasi parang the past few months talaga, I've been really, really in a bad place. As in, and then I was telling like sila Sean, sila Ash, na it's so hard pala when what you do for a living is comedy. And you know, yung everyday people message you na... Expecting you to be funny all the time? Yes, and also yung parang thank you kasi you picked me up from a bad place, mga okay, ganyan. yeah. But you're also in a bad place. And you Yes. can't like say that, ganyan. Alam mo Because yun? you're supposed to be funny. Yeah, and kumbaga parang yeah. Basta yun. So it's been a really hard few months for me. But then parang my sister, si Ate Hannah, she was reminding me, what's your identity? Who are you? And then ang nasa isip ko is, I'm a child of God. I am a child of God. And I don't know what that means. I don't know what that means for me yet. And then, so ngayong journey ko ngayon, yung season in my life ko ngayon, it's really, I'm cheesy, but it's seeking God. Parang seeking God. I don't know, parang, it's parang yung mga tao, ano ba ito, comedian, ganyan. But yeah, I just wanna take this moment to say that na, ganun pala yun na you can have
all the good things in life. Kasi parang on paper, okay yung life ko ngayon eh. Yeah. Like, everything is okay. Career is okay. Relationships are okay. Pero parang I feel empty. I don't have purpose. Ganon, feeling ko. And, well, I'm shaking. Parang, when sabi ko, I want something deeper than this. I want purpose. I really want purpose. And I know I can find purpose when I'm solid in my identity. Who am I in God? Yeah. So so when you said, like, what is my spiritual life right now? It's really seeking. I'm hungry. So yun. But I'm here for you, there was a time when I was empty as well. I'd like to share with you. My dad was mayor of Manila. I was three-term councilor of Manila. I had power. I had the perks of the world. But whenever I'd go home at night, I felt so empty. Yeah. There's nothing there. Yeah. And then I realized that the only thing that I didn't have was purpose. I realized I was doing something for a living that had no purpose. I was not cut out for politics. And then I got into depression as well. Imagine, anak ng mayor, depressed. It went on for a while until I found television. I became happy. I found my purpose. Yet, it was still not solid. The only time I became solid was when I found Jesus Christ. And I had to get sick to realize that. When I got sick, I had a stroke. I wanted to get well. I prayed to live. I lived. And then I realized that I was totally powerless. And the only power that of value is the power not of myself, but of Him. When I finally accepted Jesus as Lord and Savior, wow, sabi ko, it's been 13 years and it has been a life of meaning. And usap tayo after this. Usap tayo. Yeah. Ano ba to? Bakit? Ano ba yan, Siguro, Kuya Kim? ko kasi, ayan o. So, eto pa, may session pa tayo mamaya. Kaya lang, sis. Nakakagulat naman yung Kaya nga hindi ko rin expect Parang tuloy ako, na-fresher tuloy ako sa isasagot ko. How is your spiritual life, Ashley? Ako naman, well, ever since kasi, I grew up in a Christian family. So bata pa lang ako, na ako. I'll get you some tissue. Wait. Go. Sanay na ako dyan sa mga youth camp, Bible Kids study, church, church, Sunday school, ganyan. And sa totoo lang, para akong the prodigal daughter. Kung diba sa prodigal son, prodigal daughter. Yun, lagi akong, okay, Lord, tapos biglang aalis na naman. Tapos pag medyo bumabackslide na ako, babalik na naman ako. Parang pag ganon, urong-sulong. I don't know how to describe my status with Him now. It's kind of like yung airplane mode. Airplane mode, yeah. Cruising. Like, it's not that I'm totally gone. Yeah. Hindi rin ako yung super engaged. Yeah. I'm just there. Parang, andun lang. But I still acknowledge Him na parang, thank you, God, na I'm still alive. Yeah. I have such a good life. Everything's been working out so well. And I'm just really blessed with everything. Na sometimes I feel like, alam mo yung, napapa-question ka na, oh my God, do I deserve all this? Bakit parang, when it rains, it pours, yung ganun feeling. Na minsan I get kind of guilty kasi feeling ko I should be spending more time with Him. But parang ang dami kong mga excuse, ganito, ganyan. And then I feel bad. But all I know is I know na I still have a relationship with God, although it needs a little bit of work. Yeah. Of course, regardless of what we do, God's love naman is always there. It's His nature to love Him. What happens when we are not in tune with God is the communication lines are not there. Hindi tuloy masarap ang relationship. Parang boyfriend mo na mahal ka pero hindi mo naman kinakausap. Yeah. Ganun lang kausapin mo. But Hershey, thanks for sharing that kanina. Ha? I was not expecting you to share that much as well. But you're in a good space because and He's just there. Parang right now, yung nga, purpose. I just want purpose. Yeah. The purpose, your purpose, my purpose, Ashley's purpose is to glorify God in everything we say and we do. And if what we do glorifies Him in many ways, then that's our purpose. And all of us have this hole that can only be filled by Jesus. And that's my share to you as your kuya. And we end today's podcast with that note.
Guys, thank you. But thank you for being... Thank you Also, so thank you for much. being vulnerable towards the end of the podcast. Nakakagulat naman kasi yung tanong ni Kuya Kim. Ano ba isasagot ko? Ha? Paano nga ba? Lord, Yeah. So, thank you. thank you. Maraming Thank you so salamat. much, Kuya Kim. We had That so was much a fun. Thanks for beautiful guesting hour. us. We laughed, we cried, and then everything else. Roller coaster of emotions, grabe. Thank Alam you. niyo, ano yung word of the day? Yung... Umuukil-kil. Umiikil. Umuukil-kil. Yung mga conversations natin, umuukil-kil. Umiikil naman kasi. Hanggang sa Merong pinakadulo. surface lang, merong gitna, at merong kaibuturan. Okay, thank you Salamat. so much. Maraming salamat. Thank you very much, Ashley, Yay, thank Hershey. you. Ayan na ang isa na namang episode pa ng Ano Ba Talaga with Kuya Kim. Kung nagustuhan niyo po ang usapan namin ngayong araw na to, may 5 stars po dyan sa taas. Pindutin niyo po yung panlima. We really appreciate that rating. And para alam niyo po kung kailan kami nag-upload, pindutin niyo po yung notification bell. And please follow na rin kung di pa kayo nakaka-follow. Maraming salamat. I'll see you again next week. God bless. The Pod Network Entertainment. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.